Pangatlo, make goodness your daily habit. Siyempre, hindi lang natin papahalagahan ang identity natin at hindi lang natin kikilalanin yung ating purpose, kundi gagawin natin yung mga good works na hinanda para sa atin ng tuloy-tuloy. Ang ibig sabihin, magiging habit, magiging lifestyle natin ito. Tandaan natin, worship ay hindi lang tuwing linggo. Ang worship ay lifestyle. Every time na pinaluluguran mo ang Diyos sa iyo, yun ay worship. Pero paano mo siya papaluguran? Gagawin mong habit, yung good works. Di ba? Balikan natin Ephesians 2:10. Buuin na natin siya. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Mga kapatid, napansin nyo ba? Hindi lang sinabi ni Pablo na may mabubuting gawa na hinanda sa atin. Hindi niya lang yung sinabi. Kundi sinabi niya, nilikha tayo para lakaran ang mga ito. Hindi lang gumawa, kundi lumakad. Ibig sabihin, lifestyle, pamumuhay, habit, araw-araw. Sabi sa Ephesians 4:1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Sa English, sabi ni Paul, walk worthy of the calling to which you have been called. Ang salitang walk dito ay hindi literal na paglalakad. Ginamit ito bilang metaphor for lifestyle. Kung paano tayo namumuhay araw-araw. At ang sabi ni Pablo, walk worthy. Hindi ibig sabihin nito na karapat-dapat ka na sa sarili mong effort. Ang ibig sabihin, dahil tinawag ka na ng Diyos, mamumuhay ka na ayon sa pagkatawag mo. Mamumuhay ka bilang anak ng Diyos. Walk worthy. Nakarapat-dapat ka talagang tawaging anak ng Diyos. Kaya nga kaibigan, mamumuhay ka sa kabutihan. Hindi paminsan-minsan lang, kundi araw-araw. Pansinin mo ito sa buong aklat ng Ephesians. Paulit-ulit yung salitang walk. Ephesians 4:1, walk worthy of the calling. Ephesians 4:17, no longer walk as the Gentiles do. Ephesians 5:15, walk not as unwise but as wise. 3 beses lang yan sa loob ng 1.5 chapter. Alam mo kapag paulit-ulit ang salita sa Bible, may gustong idiin ang Diyos. May gusto ang Diyos na matandaan natin at isabuhay at pahalagahan. At ano yung gustong idiin ng Diyos? Mahalaga sa Diyos kung paano ka namumuhay, kung paano ka lumalakad. Hindi lang kung anong alam mo. Hindi mahalaga kung na-memorize mo lahat ng mga memory verse mo. Hindi. Ang mahalaga sa Diyos ay you walk. Hindi lang kung gaano ka ka-active sa church, kundi kung paano ka lumalakad, kung paano ka nabubuhay araw-araw. Kaya kapatid, gawin mong habit ang good works. Hindi lang pag Sunday, hindi lang pag may event, hindi lang pag may nakakakita, kundi kahit simpleng araw, simpleng desisyon, simpleng pakikitungo sa kapwa, gawin mong lifestyle ang kabutihan. Bakit? Because we don't just do good things. We walk in goodness. We live in goodness. We make goodness our daily habit because we are God's masterpiece. And goodness is now part of our spiritual DNA. Pero ang tanong, paano ba tayo lalakad ng karapat-dapat o walk-worthy na sinasabi? Kaibigan, hindi tayo makakalakad ng karapat-dapat kung magulo ang ayos ng buhay natin. Now, don't get me wrong, hindi ito tungkol sa malinis na kwarto o maayos na aparador o walang tambak na labada. Ang ibig sabihin ng getting our lives in order, meron munang mauuna sa buhay natin bago tayo gumawa ng good works. Ito ang ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan. Kapag binasa mo ang aklat ng Ephesians, mapapansin mo, maayos ang pagkakaayos nito. May pattern, may structure. Nahati ito sa 2 bahagi, chapters 1 to 3. Ito ay puro katotohanan. Wala pang utos dito. Walang do this, don't do that. Walang ganon. Kasi ang focus kung sino ang Diyos, anong ginawa niya para sa atin, at kung sino na tayo ngayon dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Pinapakita dito ang grace. Pinapakita dito ang mercy at blessing natin bilang anak ng Diyos nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Di ba? Nandun yung Ephesians 2:10. Now, chapters 4 hanggang chapter 6, dito lang nagsimula ang mga good works, utos, hamon sa pamumuhay. Mababasa nyo dyan. Magpatawad kayo, maging mapagpakumbaba, maglakad ng karapat-dapat. Nawan tanong, bakit ganun yung pagkakasunod? Bakit hindi agad gawin mo ito, ayusin mo yan?
Kasi hindi mo kaya maglakad ng tama kung hindi ka pa nilikha muli, kung hindi ka pa naligtas, kung hindi ka naging anak ng Diyos, kung hindi mo pa na-receive yung grace ng Diyos, kung hindi ka pa pinananahanan ng banal na spirito, mahihirapan ka gumawa ng good works. Hindi mo kayang sundin ang utos ng Diyos ng may kagalakan kung hindi mo muna niyakap at natanggap ang grace niya para sa iyo. Kaibigan, news muna bago instructions. Gospel muna bago good works. Identity muna bago responsibility. Ngayon, kapag tama na ang order, which is kaligtasan muna, then saka tayo lalakad sa good works. Ang maganda, hindi na tayo lalakad ng may confusion. Hindi ka magtatanong gaano kaya karaming good works ang gagawin ko para makapasok ako sa langit. No, kasi hindi ka niligtas dahil sa good works mo. Kung hindi, lalakad ka sa good works dahil niligtas ka na. Napapansin nyo, inuulit-ulit ko siya, hindi ka lalakad na may guilt. Ang hirap mag-serve pag meron kang guilt. Pero ang sarap mag-serve pag alam mo na, Lord, thank you. Pinatawad mo na ako. Ang sarap mag-serve. Kahit sino magkumutya sa'yo, kahit sino mag-criticize sa pag-serve mo, di mo sila papansinin. Kasi ang sarap mag-serve para sa'yo dahil pinatawad ka na. Binigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangang i-prove yung sarili mo. Hindi ka lalakad para sa performance, kundi gagawin mo ito na merong joy, merong pagmamahal at pasasalamat sa Diyos na nagligtas sa iyo. Pangalawa, paano tayo lalakad ng karapat-dapat sa pagkatawag at kaligtasan natin? Gagawin natin ito sa pamamagitan ng, pinakamahalaga to, consistency. Yun yung lifestyle. Yun yung habit. Isa sa mga palatandaan ng pagiging spiritually mature ay hindi lang yung magaling sa Bible knowledge o sa galing mong mag-pray. Hindi. Ang tunay na maturity ay nasusukat sa consistency. Ibig sabihin, pareho ka kahit saan ka makita. Pareho ka sa bahay, pareho ka sa church, pareho ka sa stage at sa likod ng camera. Alam mo, ang ganda nung sinasabi ng isang preacher, sabi niya, nakakatuwa ang isang tao. Kung gusto mo raw malaman kung ang isang tao ay totoo sa sinasabi niya, pumunta ka daw sa bahay niya and then interviewin mo yung mga kasambahay. Interviewin mo yung kapatid. Interviewin mo yung kanyang magulang. Interviewin mo yung kanyang mga empleyado. Paano niya tinatrato ang mga ito? Kaya kaibigan, ang kailangan natin, consistency. You walk, habit. Pareho ka kapag okay ang lahat at kapag gumuho ang paligid mo. Pareho ka kay may problema o wala. Ang walk-worthy ay hindi lakad na pasumpong-sumpong. Hindi yung ngayon on fire ka, bukas off track. Hindi yung Sunday Christian pero Monday to Saturday iba na. Ito ay lifestyle ng kabanalan na matatag, totoo at tuloy-tuloy. Bakit? Kasi tutulungan ka ng Diyos. Kung yun talaga yung naging decision mo, yun talaga yung commitment mo at naniwala ka na ang Diyos ay kasama mo na tutulong sa iyo sa pamamagitan ng Holy Spirit, magagawa mo yun. Walking worthy is about our witness. Kapatid, tandaan mo ito. Ang pamumuhay mo ay patotoo sa mensahe mo. At sa totoo lang, bago nila marinig yung gospel sa bibig mo, una nilang tinitignan muna yung buhay mo. Tama ba? Kapag sinasabi mo Kristiyano ka, pero nakikita sa social media kung ano-ano yung mga pinopost mo, hatred, judgmental, chismis sa kapitbahay, hindi honest sa trabaho. Kapag ganun, nasisira yung mensahe mo. Hindi mo binubuka ang bibig mo para magbahagi ng gospel. Hindi mo pa binubuka yan, pero nasasarado na yung mga tenga nila. Kasi nakikita na nila yung buhay mo na hindi kalooban ng Diyos. Nawawala yung credibility mo. Hindi lang pangalan mo ang apektado, pati pangalan ng Panginoong Yesus. Sabi nga nila, you may be the only Bible some people will ever read. Para kang Biblia. Kaya kailangan mo maging consistent. Kasi ikaw yung binabasa ng tao. Kaya nga, kung ikaw ay estudyante, papasok ka sa isang school, sabihin mo, ako po ay Kristiyano. And pag dineclare mo yon, titignan ka na nila. Ikaw yung babasahin nilang Bible. Kapag hindi tayo lumalakad ng karapat-dapat, binababa natin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa harap ng mundo. Pero kapag consistent ang ating kabutihan, kahit hindi tayo magsalita, malakas na malakas ang patotoo natin. Kaya nga, tanungin mo ito sa sarili. Kapag walang nakakakita, Kristiyano ka pa rin ba? Kapag stress ka sa isang tao, o sitwasyon, o
o kaya pressured ka, o kaya pagod ka, lumalakad ka pa rin ba ng karapat-dapat sa iyong identity? Nakikita ba sa buhay mo ang gospel? Hindi lang sa salita mo, kundi sa ugali mo, decision mo, at reaction mo. Ipanalangin natin ito lagi. Kasama na ako dito, Lord, gawin ninyo po akong consistent. Ayoko maging one-day Christian. Gusto ko mabuhay na karapat-dapat sa pagkatawag ninyo, araw-araw, sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Because making goodness your daily habit means living with consistency. Kahit walang nakatingin, kahit mahirap, kahit ordinaryo ang araw. At tanda mo, your walk is your witness. So walk worthy, walk consistent, walk daily in the goodness God has planted in you. Tanungin mo lagi sa sarili mo, karapat dapat ba ako? Yung bang lakad ko karapat dapat sa ginawa ng Diyos sa akin? Sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa akin, sa lahat ng kapatawaran na binigay niya sa akin, sa lahat ng pasensya niya, sa lahat ng grace niya, karapat dapat ba yung aking paglakad sa isang tahimik at maliit na komunidad na mga magsasaka sa Iowa? May isang lalaking naging haligi ng pananampalataya doon. Ang pangalan niya ay Robert o Bob Henderson. 3 dekada na siyang magsasaka sa parehong lupain at higit sa pagiging mahusay na magsasaka, kilala siya sa pananampalatayang hindi lang sinasabi, kundi sinasabuhay. Alam mo, hindi siya pansinin pagdating sa itsura. Pero ito yung maganda, napapansin ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi malakas magsalita si Bob, hindi siya preacher, hindi siya social media influencer, hindi siya pala-post ng mga verse sa kanyang social media. Pero araw-araw makikita mo ang Diyos sa kilos niya. Paano nangyari yon? Kapag nagrereklamo ang ibang magsasaka sa bagsak ng presyo ng ani o masamang panahon, alam mo si Bob, hindi, baliktad. Nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos. Kapag may gustong magbenta sa kanya ng sobrang mahal o latest model na makinarya, alam mo, maayos siyang tumatanggi. Sabi niya, okay na ako sa simpleng gamit. Mas mahalaga sa akin ang mamuhay ng kontento. Pero sa taon ng 2018, nakita ng buong komunidad kung sino talaga si Bob. Ang pagkakataong ipinakita niya ang katatagan ng kanyang kabutihan. Isang matinding bagyo ang sumira sa halos lahat ng ani sa kanilang lugar. Maraming magsasaka ang halos hindi na makapagtanim muli. Si Bob, tapos na yung harvest niya. Panahon na para mag-relax. Pero alam mo ginawa niya, hindi siya nagpahinga. Sa halip, ginamit niya yung kanyang oras, ginamit niya yung kanyang traktora at lakas para tulungan yung 6 na iba pang pamilya na maisalba yung natitira pa nilang ani. 3 linggo, araw-gabi halos walang tulog, walang bayad, walang reklamo. Hindi niya pinaramdam sa kahit kanino na may utang na loob sila sa kanya. Ginawa niya ito para sa kanya kasi yun yung tama. Walang pabida, pero ang lakas nitong patotoo na siya ay tagasunod talaga ng Panginoong Hesus. May lumapit mula sa lokal na dyaryo para gawan siya ng article. Alam mo, sabi niya, di ko naman ginagawa ito para mapansin. Ginagawa ko lang ang dapat dahil ito yung tama, dahil ito yung kalooban ng Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng kakayahang tumulong, kaya tumutulong ako. Ganun lang naman talaga ang magandang kapitbahay. Grabe, no? Isang tao, buong komunidad ang nabago. Yung mga empleyado ni Bob, lagi sinasabi na makatarungan at mabait siya bilang amo. Yung asawa at anak niya, walang ibang masabi, kundi mapagpasensya at mapagmahal ang tatay namin. Walang bisyo at inaasikaso kami. Yung church niya, tahimik lang si Bob sa likod, hindi madaldal, hindi pala kwento ng lahat ng na-accomplish niya, pero ganun pa man, hindi siya nawawala sa paglilingkod at pagtulong. Yung mga kabataan, may isang binata, si Jake, na nagtatrabaho sa farm niya habang nag-aaral. Sabi niya, mas natutunan ko kung ano ang pagiging Kristiyano sa panonood kay Kuya Bob doon sa kanyang pagpa-farm sa loob ng 4 na summer kaysa sa lahat ng taon ko sa Sunday school. Araw-araw na pamumuhay, hindi isang beses na big time na pagtulong, kundi ito ay lifestyle. Yung good words niya, habit. Ang routine ni Bob, simple pero makapangyarihan. Gumigising siya ng maaga para magbasa ng Bible at manalangin. Tinuturuan ng mga anak niya ng integrity at good works. Matapat sa trabaho, makatarungan sa negosyo, at mapagpakumbaba sa komunidad. Walang fanfare, walang spotlight, pero puno ng kabutihan araw-araw. Alam mo, nung siya'y pumanaw
edad na 67. Higit sa 800 katao ang dumalaw sa burol niya. Sobrang dami nito para sa isang maliit na community. At bawat isa may dalang kwento sa kabutihan na natanggap nila mula sa buhay ni Bob. Hindi isang beses, kundi araw-araw. Kaibigan, ganyan ang kabutihan ng hindi lang one time, kundi lifestyle. Hindi ito Christian mode pag Sunday. Ito ay consistent witness na kahit walang audience, si Kristo ang laging bida. Kaibigan, make goodness your daily habit. Gawin mong parte ng buhay mo ang kabutihan. Hindi lang dahil kailangan, kundi dahil ito ang laman ng puso mo, puso na binago ng Panginoong Yesus. Madalas natin marinig ang linya na living the good life. Pero tanong ko, ano nga ba ang good life? Para sa iba, ang good life, yung looking good, o pagmasaya ang pakiramdam, o maraming gamit, at ari-arian, o maraming kotse. Pero ano ba sinasabi ng Diyos tungkol sa tunay na mabuting buhay? Ang sagot, ang tunay na good life ay ang buhay na lumalakad ng karapat-dapat sa pagkatawag sa atin. Walk worthy, yung araw-araw na pamumuhay ng kabutihan sa harap ng Diyos at sa harap ng kapwa. Ang good life ay kapag ang Diyos ay naluluwalhati sa buhay mo. Hindi yan good life. Kahit patawagin mo yung good life o hindi yung ginagawa mo ngayon, hindi kalooban ng Diyos, hindi yan good life. Kahit anong dami ng magarang sasakyan mo, kung hindi mo nag-glorify ang Diyos sa buhay mo, hindi yan good life. Ibigan, ang layunin ng lahat ng kabutihang ginagawa natin ay hindi para mapansin tayo, kundi para mapansin ang Diyos. Kapag consistent ang kabutihan natin, kapag totoo ang ating pagmamahal sa isa't isa, kapag tapat tayo naglilingkod, ang pangalan ng Diyos ang natataas, hindi sarili natin. Sabi nga ni Tom Shepard, the Christian lifestyle is to be a lifestyle of doing good, living in goodness. If a man is created by God in Christ, the man does good works. As saints, we are what we are because of His doing. Ang ibig sabihin, tayo mga banal ay ginawa ng Diyos. At dahil doon, gumagawa tayo ng mabuti. Living a good life ay kapag ang iba ay nadadala mo sa Panginoong Yesus. Alam mo kapatid, may kakaibang ganda ang buhay na totoo kay Kristo. Kapag ang mga tao ay nakikita nila ang Panginoong Yesus sa buhay natin, yun yung good life. Hindi perfect, pero authentic. Pag nagkamali ka, aminin mo, sabihin mo, humingi ka ng apology. Hindi maingay, hindi pabida, hindi pasikat, pero may integrity. Kahit wala nakakakita. Hindi pabibo, pero may pagmamahal at nalasakit. Kapag nangyayari ito, gustong-gusto nilang malaman kung anong meron tayo. Amen ba? Sabi nga ni D.L. Moody, the Christian should live every day as if someone will see him who has never seen a Christian before. Our lives should be living advertisements for the reality and power of the gospel. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Kung ikaw lang ang Kristiyanong kakilala ng katrabaho mo, ng pamilya mo, ng asawa mo, kung ikaw lang yung Kristiyanong makikilala niya sa buong buhay niya, makikita kaya niya o makikilala kaya niya ang Panginoong Yesus dahil sa iyo? Kapag nakilala nila ang Panginoong Yesus dahil sa iyo, yan ang good life. Living a good life ay kapag tayo mismo ay nakakaranas ng kaligayahan at satisfaction dahil nagagawa natin yung purpose natin. Oo, minsan mahirap maglakad ng karapat-dapat o worthy of God's calling kasi may sakripisyo. Minsan kabaliktaran ito ng kultura. Pero alam mo kung ano naman ang kapalit nito? Tunay na kagalakan. Buhay na may saysay. Katuparan na hindi kayang ibigay ng pera, titulo o kasikatan. Kapag nilalakaran mo ang disenyo ng Diyos sa buhay mo, para kang puzzle piece na sa wakas na ipasok sa tamang pwesto. At dahil doon sasabihin mo, wow, I was really made for this. Ito talaga yung purpose ko. Grabe kaibigan, yan ang impact ng worthy walk. Kaya nga ang tanong, nasabi mo na ba sa sarili mo na, wow, ito talaga yung purpose mo sa akin, Lord. Ito talaga, ito yung gagawin ko hanggang sa dulo ng buhay ko. Ang impact ng worthy walk, alam mo kung ano? God is glorified. Others are drawn to Christ. And you experience joy
and purpose. Kaya nga, make goodness your daily habit. Hindi lang tuwing Sunday, hindi lang kapag may audience, kundi araw-araw sa bahay, sa trabaho, sa lansangan, kapag nag-iisa ka at wala nakakita. Sa ingay, sa tahimik, yan ang tunay na good life kapag nakikita yan sa buhay mo. Marahil, kinausap ka ng Diyos ngayon, nais mo makagawa ng good works para sa Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi natin kayang mabuhay para sa Diyos sa sarili nating lakas. Hindi tayo magiging mabuti sa sariling gawa. Kaya nga ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. Namatay siya sa krus para bayaran ng ating kasalanan. At muling nabuhay para bigyan tayo ng bagong buhay. At ang sino mang sasampalataya at tatanggap sa Kanya ay hindi nahahatulan, kundi bibigyan ng buhay, na ganap at walang hanggan, at magkakaroon ka ng kakayahan na gumawa ng good works sa buhay mo. Kaibigan, ngayon na yung araw na ito. Hindi aksidente na narinig mo mensahe na ito. Tinatawag ka ng Diyos. Hindi lang para gumawa ng mabuti, kundi para sumuko sa Panginoong Yesus at simulang mamuhay na kasama siya. Kung handa ka na manampalataya at tumanggap sa Kanya, sabihin mo ito sa Kanya ngayon. Manalangin ka, ipahayag mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po yung makasalanan. Tawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat ng aking kasalanan sa krus. At ngayon nga, binubuksan ko po yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Ikaw na po yung mag-drive ng buhay ko. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na po yung aking kasalanan. Tulungan mo po ako gumawa ng good works mula ngayon. Dahil ito po yung purpose mo para sa akin. At dahil binago niyo po ako. Gagawa po ako ng mabuti dahil ngayon, nilinis mo ako, pinatawad mo ako at ginawa mo ako mabuti. Amen. Alam mo, kaibigan, kung yan ay ipinanalangin mo ng buong pananampalataya at ng buong puso, ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ngayon ay meron ng kakayahan na gumawa ng good works. Sa ating pagtatapos, sa iwan ko ito sa inyo. You are not saved by good works, but you are most certainly saved for them. God did not just save you from something, He saved you for something. Kaibigan, hindi mo na kailangan maghanap pa ng purpose sa mundo. You are designed for good works. Live it now. Paano? Live out who you are. We do good because we have been made good. You are God's poema o masterpiece. Huwag mo sayangin ang disenyo niya sa'yo sa pamumuhay na hindi mo naman pagkakakilanlan. Pangalawa, step into your assignment. We do good because it is God's purpose for us. May mga gawain na inihanda niya para sa iyo bago ka pa ipinanganak. At pangatlo, make goodness your daily habit. We do good because it is a way of life. Ang tunay na Kristiyano hindi lang gumagawa ng mabuti, kundi namumuhay sa kabutihan. Kapatid, masterpiece ka ng Diyos. Kaya huwag mo sayangin ang disenyo mo. Huwag mo ipagpalit sa mundo ang layunin mo. Lumakad ka sa kabutihan. Lumakad ka sa pagkatawag sa iyo. Live it now. Walk in it because you were designed for good works.